Nobody's perfect. Pero bakit nga ba hanggang ngayon, kumakalat pa rin kahit sa social media ang mga taong nambubuli ng kapwa? Tila ba nanghahamak ng kapwa upang tumaas ang tingin sa kanilang mga sarili? Masakit mang tanggapin pero tayong mga Pilipino, karamihan sa atin nakikita natin yung mga taong nambubuli ng ating kapwa-tao kapag maitim, kapag kulot, kapag pango, pag madumi ang balat, pag madumi ang kasuotan, lalo na kapag mahirap ang buhay. Asahan mong ibubuli ng mga tao yan at tila ba akala mo sila'y napaka-perpekto. Akala mo kung sinong bukod tangi sa lahat. Katulad na nga lamang nitong si Ellen. Itong si Ellen ay bunso sa 4 na magkakapatid. May sakit itong skin asthma, skin allergies, dahilan upang palaging magsugat-sugat ang kanyang balat. At ang mga sugat na ito ay nag-iiwan ng peklat sa kanyang balat. Ang problema ay pinanganak nga siyang maitim din ang kutis. Kaya kung makikita mo siya ay tila ba batik-batik ang kanyang balat. Kahit noong nasa eskwelahan pa lamang siya, tinatawag siyang bruha o kaya na may aswang ng kanyang mga kaklase. Abay hoy! Itigil-tigil nyo yung pagyayabang ninyo? Akala nyo kung sino kayo? Akala mo kung sino maganda, kung sinong gwapo? Sos! Mag-aral kayo, hindi puro palakol yung mga grado ninyo. Sigaw ng kaibigan ni Ellen. Anita, tara na. Ayoko na mapaaway ka pa rito ng dahil sa akin. Hayaan mo na, sanay na ako eh. Dali ka na, tara na. Ang sabi ni Ellen sa kanyang kaibigan. Ellen, hindi naman tama yun. Palagi ka nilang ginaganito eh. Kaya ka nilalamangan eh. Kaibigan kita, kaya kaya pinagtatanggol. Akala mo kung sino mga perpekto? Akala mo kung sino mga ganda? Huwag kang pumayag na laiting ka nila. Lumaban ka sa kanila. Ako naaawa sa inito eh. Napatungo na nga lamang itong si Ellen. Tumahimik at naglakad na nga sila ng kanyang kaibigan pauwi ng kanilang mga bahay. Pagdating niya sa bahay, doon na nga siya umiyak ng umiyak. At syempre, alam iyon ng kanyang mga magulang, ng kanyang ina. Anak, sabihin mo nga sa akin, binuli ka na naman ba ng mga klase mo? Pagod na ako sa mga taong ito. Palagi nila itong ginagawa para silang walang mga magulang. Ilang beses na ako nagreklamo sa mga teacher pero ganito pa rin ang nangyayari. Anak, makinig ka. Hayaan mo, pag nakatapos ka ng elementary, babalik na tayo sa ating probinsya. Doon, puro kamag-anak lang natin ang nakakasalamuha mo, ang magiging kakilala mo. Mabuti ang mga tao doon, hindi sila bully tulad dito. Saad ng nanay ni Ellen. Pero nay, paano naman po si tatay? Paano po ang trabaho niya rito? Mahirap po maghanap ng trabaho sa probinsya, hindi po ba? Tsaka, nay, grade 4 pa lang ako ngayon. 2 taon pa po bago ako makagraduate. Matagal pa nila akong paglalaruan. Lolo ko ay nibubuli. Pagod na ako sa ganito. Mabuti na lang, may kaibigan ako na laging nandyan para sa akin. Si Anita, hindi niya ako pinapabayaan. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ng ina ni Ellen sa kanya. At nagpatuloy na nga ang buhay ni Ellen. Ganun pa rin hanggang sa ngayon. Pinandidirihan, pinagtatawanan at halos araw-araw pinag-uusapan. 2 taon pa siya maghihirap sa ganitong klase ng buhay. At si Anita, patuloy naman niyang naging tunay na kaibigan. Palagi siyang pinagtatanggol sa marami nitong nakakaaway. Isang umaga, nagkaroon ng bagong seating arrangement doon sa classroom ni Ellen. Ma'am, ba't naman po ganito? Ayaw ko pong katabi tong si Ellen. Kita niyo naman ang itsura niya, hindi ba? Baka mahawaan ako nito, baka magkasakit ako sa balat. Mamumura ako ni nanay. Ma'am naman. Ma'am, pasensya na po pero ako din po. Totoo lang po, kinakati na po ako pag napapalapit ako sa kanya. Maamoy ko lang siya, makita ko lang siya, parang nangangati ako. Nakikita ko pa yung mga sugat niya, may dugo-dugo. Kadiri! Sadyang napaka-overacting ng mga tao sa paligid niya. Maya-maya pa ay nagtungo sa harapan ng guro
at kinausap ang kanyang klase. Ang sabi nga niya, "Class, attention please, attention. Makinig kayo sa akin. Si Ellen ay may sakit sa balat, may karamdaman siya. At yung bagay na yun ay dapat yung maintindihan, dapat yung maunawaan. Kaya siya may sugat-sugat na ganyan dahil sa kanyang karamdaman. Hindi natin nauunawaan kung ano nga ba ang sitwasyon niya ngayon, kaya huwag niyo siyang pagsabihan ng mga masakit na salita. Huwag niyo siyang pandirihan. Bagkus, hangaan niyo siya. Isipin niyo nga, kung kayo ang magkakaroon ng ganong karamdaman, haharap ba kayo sa napakaraming tao? Hindi ba kayo mahihiya? Papasok pa rin ba kayo? Di ba hindi na? Pero si Ellen, imbis na matakot, imbis na umiyak na lamang sa bahay, hindi. Tiniis niya lahat ng masakit na salitang sinasabi ninyo. Tiniis niya ang lahat makapasok lamang sa eskwelahan. Hindi mo nga bagsak ang kanyang grado. Hangaan niyo siya. Huwag niyo siyang pandirihan. Unawain niyo na lamang siya. Dahil sa sinabi ng gurong ito ay napatahimik ang buong klase. Si Anita nanlilisik pa rin ng mga mata sa kanyang mga nakaaway at itong si Ellen umiiyak lamang habang nakatungo doon sa may sulok ng classroom nila. Ang akala nga ni Ellen ay okay na, kaya lamang ay paglabas ng silid-aralan, doon na naman magsisimula ang tawanan, ang kantsawan, ang kwentuhan, ang bullying. May mga grade 6 students pa na palagi siya pinagtatawanan. Ang napakahirap dito, hindi lang basta salita ang nakakasakit kasi kung minsan yung mga lower grades, binabato siya ng balat ng candy. Binabato ng maliit na bato hanggang sa tamaan na nga siya sa mukha. "Bilisan nyo! Batuhin nyo! Batuhin nyo! Aswang yan! Aswang yan!" "Hoy! Hoy mga bata kayo! Tigil nyo nga yan! Ano bang kalokohan to?" Sigaw ni Anita at tila ba mambabato rin ito. Paano ba naman maging mga grade 6 students na graduating na noong panahon ngayon? Nambabato rin ng kung ano-ano kay Ellen hanggang sa awatin na nga sila ng guard at dalhin sa principal's office. Anita, pasensya ka na. Nadamay ka pa ng dahil sa akin. Pabayaan mo na sila. Pabayaan mo na. Hayaan mo na lamang sila. Ayan o, dahil sa akin nandito ka sa principal's office. Anita, pasensya ka na. Ay nako, tigil-tigilan mo nga ako niyan, Ellen. Magkaibigan tayo, halos magkapatid na nga tayo at hindi ko papayagan ng kung sino-sinong mga tao na siraan ka at saktan ka ng ganun. Andito ako para sa'yo. Magkaibigan tayo, di ba? Ang sabi ni Anita. Dumaan pa nga ang mga taon, ngayon nakapagtapos na ng elementarya ang magkaibigang Ellen at Anita. At dahil nga kahit papaano ay napatigil naman ang bullying kay Ellen, doon na rin siya nag-aral ng high school sa lugar na iyon. Kaya lang, nung kalagitnaan nga ng sekundarya, napilitan na nga siyang magpaalam sa kanyang kaibigang si Anita. Anita, maraming salamat sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi kita malilimutan. Magkaibigan tayo mula noon hanggang sa huli. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin, ha. Hindi kita malilimutan. Mamimiss kita. Ang sabi ni Ellen. Huwag kang umiyak ng ganyan. Kakahawa ka eh. Basta mag-iingat ka, ha. Sayang kasi hindi na kita makakasabay mag-college pala, no? Mamimiss kita, Ellen. Yung tawa mo, yung kwento mo, yung pagtulong mo rin sa akin sa mga takdang aralin, yung tawanan natin, at saka yung mga maraming alaala. Hindi kita malilimutan, kaibigan. Sana magkita ulit tayo. Paalam, kaibigan. Ang sabi ni Anita. At tuluyan na nga nagkahiwalay ng landas ang magkaibigang ito. Sa pagdaan pa nga ng mga taon, may kakayahan na silang mag-FB, mag-online, mag-text, magtawag at may sariling telepono. Masayang nagkukwentuhan ang magkaibigang ito.
Ikaw talaga, Anita, napaka-funny mo. Pero alam mo ba, Anita, may kwento nga pala ako sa'yo bago ko malimutan. Kumapit ka, baka mabigla ka. Ang sabi ni Mama, pwede na daw ako magpa-derma. Alam mo ba yun? Yung parang doktor sa balat. Masayang masaya ako at sobrang excited ko. Pag nangyari yun, gagaling na ako. At kahit paano makakaharap na ako sa maraming tao. Sabik na ako. Nako, totoo ba yan? Alam mo, Ellen, magandang balita talaga yan. Alam mo, pag magaling ka na, baka hindi na kita makilala niyan, ha? Huwag ka namang makakalimot pag nag-artista ka. Dumaan pa nga ang mga linggo, palaging nagpapadala si Ellen ng picture niya kay Anita. Dahan-dahan na nga nagbabago ang kanyang itsura. Pumupusyaw na nga ang kanyang balat at tila ba kumikinis na. At kinuha nitong kurso, dermatology, upang kahit paano mas magpatuloy pa ang improvement niya at kaalaman sa kanyang kalusugan at itsura. Kaya nga lang dahil sobrang busy nga sa kolehiyo, itong si Ellen ay hindi na nga nakakapag-update sa kanyang matalik na kaibigan. Palagi siyang busy, palagi siyang may klase, palagi siyang may ginagawa. Dahil dito, matagal na hindi nakapag-usap ang magkaibigang Anita at Ellen. Ganun pa man, kahit na kailan, hindi sumama ang loob nila sa isa't isa at dumadalangin sana maabot nila ang mga pangarap nila. Kahit hindi sila magkasama. Kaya nga lang isang napakalaking pagsubok ang dumating sa buhay ni Anita, ang kaibigan ni Ellen. Isang araw, sumabog ang kanilang gasol sa kusina dahilan upang magkaroon ng malaking pagsabog sa kanilang bahay. Sa pool ng pagsabog na iyon ang kanyang mukha, nasunog ang kanyang buhok, ang kanyang balat, ang kanyang leeg at katawan. Agad namang inapula ang apoy na ito at syempre dinala agad siya sa ospital ng kanilang mga kapitbahay. Ingay, hindi ako makapag-share ng Diyos, inay. Ang mukha ko, inay. Ang sigaw ni Anita. Anak, lakasan mo ang loob mo, anak. Ang mahalaga, buhay ka. Anak, laban lang ha, laban lang. Kakayanin mo malagpasan ito. Malaki ang paniniwala ng mag-inang ito na si Anita ay gagaling pa. Kaya lang, inamin nga sa kanila ng doktor na himala na nga lamang kung maiibalik pa ang tunay na anyo ni Anita. Magmula nung aksidenteng iyon, napakarami ng masamang bagay ang sinasabi kay Anita ng kung sino-sinong mga taong nakakakita sa kanya. Kilala man siya o hindi. Imbis na kaawaan siya sa kanyang sitwasyon, binubuli pa siya ngayon at tila ba ang dating lakas ng kanyang loob ay hindi niya na magawang ilabas pa. Ilang buwan pa nga ang nagdaan, hirap na hirap si Anitang pahilumin ang mga sugat niya sa katawan at sa mukha. Ubos ang pera nga nila kabibili ng gamot at iba't ibang mga tao na nga ang nautangan ng mga magulang niya para lamang sa kanyang kondisyon. Awang-awa sa kanya ang kanyang mga kamag-anak pero ano nga ba ang magagawa ng awa sa ganitong pagkakataon? Wala naman siyang magawa kundi ang tiisin ang mga pangyayaring ito. Walang pagpipilian kundi tanggapin ang katotohanan. Dahil sa pangyayaring iyon, wala namang may kagustuhan. Itong si Anita ay hirap na hirap dahil sa pagdaan pa ng mga buwan, siya'y nagkakaedad. Mas nababanat ang kanyang balat sa muka dahilan upang mas lalong mag-iba ang kanyang itsura. Mas kinatatakutan, mas pinandidirihan. Maraming aspeto ng buhay ni Anita ang naapektuhan ng aksidenteng iyon. Maraming bagay sa buhay niya ang kinakailangan niyang pakawalan tulad na lamang ng binatang umiibig sa kanya. Pangalawa ay ang kanyang trabaho. Ngayon, mistulang nakakulong na lamang sa kwarto itong si Anita. Walang saysay na raw ang kanyang buhay ngayon. Walang umiibig, walang trabaho, walang ipon, walang kaibigan. Kahit nga daw mismo siya ay inaayawan ang sarili niya. Minsan nga may bumibisita pa sa kanyang mga kamag-anak niya, kakilala, kaibigan ng high school at ng college. Kaya lang yung iba, hindi niya hinaharap dahil hiyang-hiya nga siya. Nagkataon namang merong isang bisita na sadyang napakakulit. Aba, kinuhanan pa nga daw siya ng litrato. Pero nagtataka siya, hindi naman niya ito kilala. Ilang araw lamang ang lumipas kumalat na online
ang kanyang litrato. Ay nako, sinasabi ko na nga ba, sasayangin lamang yan ang kanyang diploma. Yan tuloy, hindi nagamit. Sayang lamang ang pera ng kanyang mga magulang. Buhay nga naman. Yan ang sabi ng ibang mga tsismoso. Paano mo nagagawang lumapit sa babaeng iyon? Nakakadiri. Ni ayaw ko siyang makita, baka managinip ako ng masama. Ni hindi ko nga siya malapitan noon kasi nakakasuka. Ayaw ni Anitang matapos ang kanyang buhay ng kaiiyak lamang ng kaiiyak. Ang ginawa niya, sinubukan na yan laksan ang kanyang loob. Lumabas siya ng bahay, nag-sunglasses siya, nag-hoodie siya upang walang makakakilala sa kanya. Lumapit siya sa isang foundation ng mga PWD. Nagbaka sakaling makapag-apply ng trabaho doon kahit saang sangay nila. Kaya malakas ang loob ni Anita dahil siya naman daw kahit paano ay may natapos sa pag-aaral. Meron siyang kaalaman, meron siyang katalinuhan, magaling siya sa trabaho niya. Bagamat meron siyang problema sa itsura, maaasahan naman daw ang kanyang kakayahan. Kaya lang, walang available na trabahong pwedeng ibigay sa kanya. Ganun pa man, hindi sumusuko si Anita. Hindi raw siya bibitaw sa posibilidad na siya'y makahanap ng trabahong para sa kanya talaga. Ilang araw, ilang linggo, halos isang buwan na nga ang lumipas. Kahit isa, wala pa rin tumatawag kay Anita upang masabing siya ay tanggap sa trabaho. Hanggang sa dumating sa puntong napadasal na lamang si Anitang muli. At sabi nga niya, Diyos ko, hirap na po ako. Lahat sila, hindi nakikita ang kakayahan ko. Ayoko na. Lumuluha na nga lamang itong si Anita nang dahil sa hirap at sa awa sa kanyang mga magulang. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin sila nakakabayad ng utang. Hanggang sa ngayon, sira pa rin at sunog ang parte ng kanilang bahay. Wala naman silang perang pampagawa, kaya wala pa rin pagbabago. Lahat ng pangarap niya ay tila ba naglaho na at malapit na rin siyang sumuko. Ngunit isang ahensya ng gobyerno ang tumutulong sa mga kagaya niya ng sitwasyon. Mga PWD, mga tao may problema sa anyo. Nang malaman nga ni Anita na may available ng trabahong pwedeng i-offer sa kanyang ahensya ngayon, nagsipag agad siya, nagkumpleto agad siya ng requirements at tuwang-tuwa pa ang ahensyang ito nang malamang siya ay may tinapos sa degree sa kolehiyo. Kaya naman, nagsimula na ang opisina days ng ating si Anita. Ang kanyang bagong trabaho ay bilang isang simpleng clerk sa ahensya ngayon. Sumasahod siya ng tama at itinatato siya ng tama ng kanyang katrabaho. Yan ay nung simula. Nakakainis naman Nakakailang, ang hirap kumilos. Lahat sila gusto kong iwasan. Lahat gustong alamin kung ano ba nangyari sa akin, sa itsura ko. Nandidiri sila, alam ko. Diyos ko naman, sana kayanin ko pa. Bulong ni Anita. Halos lahat ng kanyang kaopisina iniiwasan siya hanggat maaari ayaw siyang makasabay kahit sa elevator o sa hagdan man lamang. Subalit yung iba nakikipagkaibigan sa kanya at yung iba hindi maiwasang panderihan siya. Lalo na ng mga kabinataan. Lahat ng mga klase ng pangungutya narinig niya na. Yun ang akala niya. Pero iba pa rin pala kapag nangot siya ang iyong mga katrabaho na tila ba pinapalabas na biro lamang ang lahat. Na para bang katatawanan ka. Na para bang isa kang malaking joke na kasama nilang magtrabaho. Lahat na ngayon titiisin ni Anita para sa kanyang mga magulang. Para sa kanyang pamilya. Lalaban siya sa buhay. Lalaban siya para sa kanyang sarili. At isa pa nga sa nagpapalakas ng loob ni Anita ay ang kanyang dating kaibigang si Ellen. Si Ellen nga buhat ng ipanganak sa mundong ito ay gano'n na ang problema niya. Siya pa kaya? Hindi ba? Ano na lamang ang iisipin ni Ellen kung bigla siyang susuko, hindi ba? Sa pagkakataong ito, siya ang ginagawa niyang lakas ng loob. Hanggang isang hapon, habang mapauwi ng bahay itong si Anita ay may napansin siyang parang may sumusunod na kotse sa kanyang likuran. Bigla siyang natakot, bigla siyang kinabahan. Miss, sakay na. Uy, miss. Miss na naka-jacket. Uy, sakay na. Uy,
Bingi ka ba? Miss! Sakay na, oy! Huwag ka tumakbo! Wag na po. Manong wag na po. Hindi ko po kailangan ng tulong ninyo. Malapit lang po yung terminal ng jeep dito. Salamat na lang po. Wag na po kayong sumunod sa akin. Ano po bang kailangan ninyo? Sagot ni Anita. Nang biglang isang napakagandang dalaga ang lumabas sa kotse ngayon at sinabing, "Ano, bibilangan pa ba kita ng 3 bago ka sumakay? Tara na. Anita! Anita! Si Ellen to! Ano ba? Tara na!" At paglingon nga muli ni Anita ay nakita niya itong si Ellen. Napakaganda niya. Ang kanyang itsura'y kakaiba. Napakaganda ng kanyang buhok at ng kanyang kutis. At ang kanyang damit, pangmayaman. Lumapit siyang palapit sa babae at sinabing, "Ellen? Ellen, kamusta ka na? Diyos ko, napakaganda mo. Para kang prinsesa. Mukhang napakayaman mo na. Siguro kaya hindi mo na ako naaalala tawagan, no? Napaka-busy mo eh. Paano mo ako nakilala? Paano mo nalaman kung saan ako nagkatrabaho? Huwag mo akong lapitan. Please, huwag mo akong lapitan. Hiyang-hiya ako sa itsura ko ngayon. Masaya akong makita ka, Ellen." "Ano ka ba naman? Ako nga dapat bumawi sa'yo. Ako nahihiya sa'yo kasi hindi nga kita nagawang kontakin. Napaka-busy ko nitong nakakaraang mga panahon. Pero basta, mamaya tayo magkwentuhan. Ngayon, ako na munang bahala sa'yo, ha? Bakit naman ako mailang sa itsura mo? Ano ka ba? Mulat sa pula magkakilala tayo hanggang ngayon, yung pa rin nakikita ko sa'yo, parehong-pareho lang. Ako nga noon eh, hindi mo ako sinukuan, hindi mo ako pinandirihan. Ay, tara na!" Sumakay ng kotse si Anita kasama si Ellen. Nagkwentuhan silang dalawa hanggang maya-maya nakarating sila sa isang napakalaking building. Ginagawa pa lamang ito at bumaba sila pareho. Maging ang driver, bumaba rin. "Wow! Ellen, sa ibang building na ito? Napakalaki naman ito para sa iyo. Nakakatuwa naman." Oo Anita, sa amin yun ang asawa ko. Filipino-American siya, businessman. At syempre ako, dahil may kaunting ipon, nakapagpagawa kami ng building na ito. Hindi pa nga lang tapos, siguro after some months pa. Siguro papagawa namin ng opisina yung taas, tapos pawn shop sa ilalim, o kung anumang negosyong available. Paparentahan, ganun. Wow, talaga palang asinsado ka na, kaibigan. Alam mo Ellen, nakakatuwa ang malaman na naabot mo yung mga pangarap mo. Tapos ngayon ang ganda-ganda mo pa, halos hindi kita makilala. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang kaharap na kita ngayon. Ay nako Anita, ako pa rin ito, ang kaibigan mo. Wala nagbago sa akin, siguro sinuwerte lamang ako at napakabait din ang asawa ko. Anita, may gusto na ako sabihin sa'yo eh. Okay lang ba? Ano ba yun, Ellen? Hindi ko napapahabain pa. Anita, gusto kong sumama ka sa akin sa ibang bansa. Nais ko sanang ipagawa ang mukha mo, ang balat mo, ang katawan mo. At kung okay lang sa'yo, pag magaling ka na, gusto ko sa'yong ipamanage yung negosyong gagawin ko sa Pilipinas. Kasi, to be honest, umuwi lang talaga ako ng Pilipinas para makita ka. Hindi na kasi ako Filipino citizen, Anita. US citizen na kami ng asawa ko. Nandun na ang bahay namin. Ano? Umuwi ka pa para lang makita ako? Totoo ba yan? Alam mo nakaka-touch yan pero hindi ba nakakaya sa asawa mo yun? Anita naman, huwag ka mag-isip ng ganyan. Alam mo ba, kilalang kilala ka ng asawa ko dahil palagi kang kasama sa mga story ang sinasabi ko sa kanya. Palagi kong ikinukwento yung nag-iisang kaibigang ipinatanggol ako sa mga bully sa akin. At nang malaman nga ni Anita ang buong katotohanan, napahagulgol na lamang siya sa kanyang sobrang galak. Plano na nga ang magkaibigan na magtungo ng Thailand next month. Siyempre, nag-resign ng trabaho itong si Anita dun sa ahensyang kanyang pinapasukan. Ang nakakatawa, baliwala sa mga ito ang kanyang pag-alis. Tila ba hindi naman daw siya ganun kahalaga sa lugar na iyon, ang sabi ng kanyang mga office mate. Matapos ang operasyon, matapos ang ilang pang mga linggo, kahit papaano ay bumalik na ang maayos na pagmumukha ni Anita. Kahit papaano, mas nagmukha na siyang tao at hindi nakatakot-takot. Habang nagpapagaling si
Anita sa ibang bansa kasama ang kanyang kaibigang si Ellen ay syempre malapit na ring matapos maipagawa ang building ni Ellen sa Pilipinas. Masayang masaya ang magkaibigang ito. Hanggang sa makabalik na nga ng Pilipinas itong si Ellen at Anita. Ang building nitong si Ellen ay punong-puno ng mga tindahan, ng negosyo. May opisina, may pawn shop at iba't ibang mga tindang pagkain sa baba. Meron pang ang money changer. Pagkatapos ng ilan pang mga pag-aaral, test, trainings, itong si Anita ay handang-handa na i-manage ang mga negosyong iiwan sa kanya ng kaibigan. Ang sabi naman ni Ellen bago siya bumalik ng Amerika ay taon-taon daw uuwi siya ng Pilipinas upang makasama ang ibang mga relatives, kaibigan at kakilala, syempre itong si Anita. Ellen, kaibigan ko, maraming salamat sa tiwala ninyong mag-asawa sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi ko sisirain ang tiwala mo. Ibang-iba na ang buhay ko ngayon ang dahil sa iyo. Napagawa ko ang bahay namin, pinagawa mo yung mukha ko, ang katawan ko. Nakakaarap na ako ng asno sa mga taong nakikita ko at hindi na ako nahihiya. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Nagpaalam na nga si Ellen sa kanyang kaibigan. Katapos pa nga ng ilang mga buwan itong si Ellen nadiskubre na siya pala'y buntis na ng halos 4 na buwan na ngayon. Nanatili siya sa Amerika kasama ng kanyang asawa. Doon naman sa Pilipinas, itong si Anita nanatiling dalaga, walang asawa, walang anak. Pero ang mahalaga, masaya siyang tumutulong sa kanyang pamilya at ngayon mas ini-enjoy pa niya ang buhay nang siya lamang mag-isa. Sabi nga niya, kung nakalaan para sa kanyang magkaroon ng asawa, daratingin sa tamang panahon. At sa katapusan nga ng storyang ito, itong si Ellen at si Anita, nakuha nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Nakamit nila ang kanilang mga mithiin at ngayon, mas maginhawa na ang buhay kumpara sa mga taong noon ay tinatapak-tapakan lang ang kanilang pagkatao. Lagi nating natandaan na hindi ibig sabihin kakaiba ka ay masama na, negatibo na, pangit na. Minsan, ibig sabihin lamang nito, espesyal ka.